Hello guys, good morning. I-share ko lang sa inyo ngayon yung about sa equation natin. Yung tatlong equation natin na na-drawing ko sa isang frame. Yung about sa general force, boundary, at saka space. Nagawa ko tong frame na to year back 2008 June. Ayan. Tapos kinulayan ko lang siya. Tapos kapag kumukupas na siya, tinatabunan ko lang ng panibagong color para tumingkad ulit. Ayun, ito yung frame na nagawa natin. Since 2008 ko rin na equate yung mga equation, yung mga na-invento yung mga equation. 2008 din yun. After nun, naisipan ko gumawa ng frame. Ito yung frame na yun. Explain natin yung bawat isa. Ito yung object essences. Meron tayong video niyan dun sa ano. Kung gusto niyo panoorin, nandun yung explanation ng object essences. Ito yung equation. May video na rin tayo nito nung general force. Maaari may magtanong na yung about sa frequency na sinasabi ko. Di ba yung frequency is about long wavelength, short wavelength. Yung for example, para madaling maintindihan, ito yung ibinabato ng mga channels ng mga radyo tulad ng Bombo Radio, Love Radio 90.7. Yan yung mga frequency which is unit of hertz, di ba? Ayun, sa atin pinipropose natin na yung frequency also exists in solid particles. Actually, lahat naman tayo waves eh. Lahat tayo waves. Naging solid particles lang siya, relative to us. Pero lahat tayo waves. Ayun, bali yung propose natin dito sa frequency na to, kapag sa mga old frequency may hertz, yung mga sa mga radio channels, yun, frequency of hertz. Pero kapag sa solid particles, it is a regular frequency. Ayun, force is equals to mf, which stands for acceleration is equals to frequency. Yan nga, di ba? Kung gusto niyo maintindihan, panoorin niyo yung isang video ko about the general force. Ayun, may dinrawing tayo ditong libro ng physics. Yan nga, gusto natin na mailagay siya sa libro. Ito, meron pang sa civil engineering yan yung force. Kasi nga, may frequency, di ba? Alam naman natin yung sa chemistry merong table of elements, di ba? May table of elements, may mga metal doon. Tapos yung every metal represents force. May force yan. May strength yan, mga stress, force, mga ganon. Tinetest sa universal testing machine yung mga strength ng mga steel. Ayun, nakadepende yung strength nun sa frequency niya. Yung steel na yun may name. Name represents as frequency. Ayun, kaya may mga name. Katulad din sa mga viruses, may mga names yan. Ito yung mga viruses represents. Nagkaroon siya ng name, ibig sabihin meron na siyang frequency. Yung mga viruses na yan, merong mga antidote yan. May mga gamot, medicines, may name. Kumbaga, di ba? Once yung medicine may name, yun na yung pinaka-frequency niya. Nagre-represent as frequency. Ako, may pangalan ako, Joel. Yun yung frequency ko. Nalalaman natin through facial, ID, or fingerprints. Yun yung pinaka-frequency natin eh. Ayun. About sa boundary naman, explain natin, it is a unit of pressure. Di ba dun sa density is equals to mass over volume. Di ba? Hindi doon natatapos yung mass over volume na yun. Nagtatransform pa siya. Kasi nga, meron tayong frequency of distance. Yung frequency of distance na explain na rin natin doon sa general force na video. Ayun, pag after ng density, mass over volume, lahat naman ng bagay may density, di ba? May density yan. After nun, i-apply natin yung frequency of distance, which makukuha natin yan. Explain ko lang sa inyo bakit halaman yung dinrawing ko, no?
Yung parang halaman siya na may ugat. Yung tatlong frequency nagre-represents, for example, ako tao, o di ba? Ang lahat ng animals may iba't ibang klase, may aso, may isda, may ibon, may tao. Isang frequency 'yon. Tapos yung isang frequency, yung tao may iba't ibang lahi. May Amerikano, may Incheck, may Hapon, may taga-Europe, may Pilipino, may Asian, 'yon, 'di ba? Isang frequency 'yon. Tapos sa Pilipino, may uniqueness. Ako ngayon, yung Joel, 'di ba? Yung frequency na 'yon. Talagang sa yan as uniqueness. Yun yung ibig sabihin ng boundary. Is equal sa MF cube. Kung matatanong nyo, bakit may value? Nasusukat ba yun? Bakit, kunyari, pwede bang sukatin yung pressure? Kasi by numbers, di ba? May, actually, kailangan i-develop siya. Actually, lahat naman tayo nagre-represent as numbers. Kumbaga, yun yung universal language ng reality natin na numbers. Hindi naman tayo pwedeng mag-usap sa, kunyari, sa aliens. Hindi naman natin pwedeng gamitin ng salitang English kahit na lahat ng tao gumagamit ng English, di ba? Ang gagamitin niya, numbers. Kumbaga, lahat ng mga value ng mga true numbers ang universal language ng buong kalawakan. Kumbaga, kaya may value to ng numbers. Sa tingin ko, true numbers, nahihiwa-hiwalay niya yung mga characteristics ng mga organisms. Kumbaga sa tao may ugali. Naniniwala ako na true numbers, nasa-separate niya. May nire-represents na characteristics, behavior yung numbers. Kaya may value na MF cube. Kung pressure niya is mas mataas, iba yung behavior niya. Iba yung magiging function niya. Kumbaga sa tao, di ba? Pag high blood yan, pag high blood yan, mataas ang pressure niyan, iba yung behavior niya. Laging galit, di ba? Ganon din sa tao, pag hindi ka high blood, malumanay ka, mababa yung pressure mo. Parang ganon, yan, lipat naman tayo sa space. Ayan, yung space, yan yung tungkol sa ginagalawan natin. Paano ko na-derive yung mathematical reasoning nito or equation nito? Nagmula rin to kay Sir Albert Einstein kung saan niya na-derive yung equation na E is equal to mc squared. Doon sa derivation na yon, hindi niya pinansin yung b squared. Ang pinansin niya yung c squared kasi nga high value. High value siya na nag-lead sa atomic bomb. Yung mga panahon na yon, energy is equal to mc squared. Di ba? Iyon yung yung araw, yung mass, yun yung araw, yung c squared, yung speed of light, di ba? Energy yung binabato ng araw. Kaya dawin na nakikita mo yung araw, dawin na lumalaki doon siya naniwala na totoo yung atomic bomb. 'Di ba? Ito naman, hindi niya pinansin yung value ng v squared kasi nga maliit. Sa atin, nakita natin, may isa pa siyang ibig sabihin. Since object takes up the space, papalitan natin yung energy as space and mv squared. Nagre-represents na dalawang velocity. Ano ba yung velocity? Sa pangkaraniwan, yun yung bilis, di ba? Pero yung velocity nagre-represents as yung type ng transferring from one place to another. V squared, ibig sabihin Vs equals to mvv. Dalawang klase ng velocity ng transferring. Yun yung ibig niya sabihin. Ayan, pag-aaralan pa natin para mas malinaw kung ano ba talagang ibig sabihin niya. I-explain pa natin na napatutunayan natin yan. Siyempre, maraming mag-o-oppose na, ay, hindi totoo yan. Siyempre, mali yan. Yan. Kailangan natin patunayan na tama yan. Di ba?
Yan. Sana guys, nakatulong tong video na to para sa ating tatlong equation at sana nasagot yung mga tanong nyo sa explanation ko. Natuluan ng alcohol yun. Nakalapag kasi to dun sa baba kaya natuluan. Sa sabagay, lilihain lang yun tapos barnisan ulit. Ayun. Yung tatlong equation na to, pinapalakad ko na yung copyright. Once ma-release yung certificate, papakita ko sa inyo yung copyright niya. Doon magandang mag-umpisa no, sa copyright na yun locally. And then, yun. Sana